'di ba? So, kaya maliban pa po diyan 'no, after kong gumraduate ako po ay nagtrabaho. Ano yung naging trabaho ko? Siyempre yung related 'no, sa aking tinapos. Usually gano'n naman po 'di ba? Siyempre dahil pinaghirapan natin yung course natin, hahanapin natin yung related sa ating tinapos. So ako po ay naging conservator restorer, ako po ay nag-ayos ng mga lumang paintings. Yun nga lang po ang masakit po diyan, yan po ay below minimum wage kaya po ako ay nag-resign. Ang ginawa ko po, naghanap ako ng trabaho na mas malaki po ang sahod. Ano yung mas malaki ang sahod? Nasanay po kasi ako na ang sahod ko mga nasa 12,000 to 15,000. Dito po nasa around 30 to 40,000. Ano po yun? BPO or call center. No, ako po naging call boy. Hindi, biro lamang po ulit. Okay, naging call center agent po ako for 8 years. No? Yun nga lang po, syempre, kapag kayo, kung dati po ay ang nirereklamo ko mababang sahod, dito naman po ang nirereklamo ko yung aking kalusugan. No? Ano nangyari sa akin? Medyo nagkaroon po ako ng high blood, naging candidate ako ng diabetes. No? So, hindi po normal kasi po ang nangyari po, gising ako sa gabi, tulog ako sa umaga. So, medyo alien po yung aking lifestyle. So, sabi ko parang ayoko ng ganito kasi gusto ko humaba pa yung buhay ko at makasama ko pa yung mga mahal ko sa buhay ng mas matagal. No, so anong sabi ko, wait lang, hahanap ako ng opportunity. Paano ginawa ko? Nagtayo po ako ng sarili kong traditional business. Opo, nagkaroon po ako ng negosyo habang nagtatrabaho po ako. Masipag po ba? No, normal po sa mga Pinoy, masipag naghahanap ng side hustle. No, mga, meron ka bang racket dyan? No, so ang ginawa ko, habang nasa call center po ako, na ako po ay nagkaroon ng sarili kong burger shop. Yun nga lang po, napakaganda po, no, napakaganda na aking kita dyan. Yun lamang po, tinamaan tayo ng pandemic. Sa kasamaang palad, ang good news ko po, nagsara po ang aking negosyo. But recently po, nagkaroon din ako ng food cart. No, ng sarili kong food cart. Meron dyan ay yung chicken pastil. Yun nga lang, syempre, seasonal yan. Bakit ang target market ko po mga estudyante at ngayon po ay May. So, bakasyon po. Medyo mahina. So sabi ko, teka lang, kailangan ko ulit ng another opportunity na pwede kong idagdag. No, hindi ko po inalis yung aking negosyo. Meron pa rin po, idinadagdag ko lang po itong opportunity pumatok sa akin. May kaibigan po ako na nag-tap sa akin na sabi niya, Mikey, meron akong ipapakita sa'yo na pwede mong gawin habang nagnenegosyo ka. Ano yan? Teka na curious ako. Anong ginawa ko? So sabi ko, binuksan ko lang yung aking isip at naging bukas ako sa mga bagong opportunities na meron pa sa labas. No? So ano 'to, ito na po yung aking panimula yung ito po kami nung nagsimula kami. Medyo konti pa lang kami pero ngayon po lumalaki na tayo. Meron na po tayo sa iba't ibang lugar. No, meron tayo sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte. So marami na po. Pati sa ibang bansa, Hong Kong meron na rin po tayo. So ang nakakatuwa, itong taong nag-tap sa akin, siya lamang naman po no, ang magpe-present sa inyo o magpapakita ng opportunity na 'to. No, okay lang ba? Okay lang ba na yung magpapakita ng business sa inyo eh, milyonaryo na at napakarami ng natulungan sa ganitong industriya. 'Pag gusto mong mapakinggan, i-type niyo po, "Gusto ko na 'yan." Sige nga, pa-type nga po, "Gusto ko na 'yan." Oh, 'di ba? Ayan. So, sa mga bagong pasok po, paki-mute lamang po 'no, para marinig po ng lahat yung ipapakita ngayong gabi. Ayan, so ito, ipapakilala ko na sa inyo ngayong gabi, ang one of my mentors sa ganitong industriya. Palakpakan po natin, kahit yung icon na lang diyan, palakpakan po natin lahat, Mr. Allen Aaron de la Cruz. Yes! Kita ba ako? Hindi. Hindi. Wala Wala pa. sir, wala sir. Siyempre magpapakita Ayan ako. yan. Kita na? Yes, sir. Klaro ba, klaro? Alright. So, grabe, ang dami natin ngayon. 26,000 members tayo ngayon dito. Napakadami. Alright, so bago tayo magsimula, siyempre sa mga first time akong makita, 'di ba? First time ba akong makita ng mga iba, ang dami nating guest ngayon, no? Alright, so mabilis lang po yung pag-uusapan natin. Clear ba yung voice ko? Paki-type 1 nga po kung clear yung boses natin. Type 1, type 1. Sige nga, check natin kung clear ba yung boses natin. Type 1. Okay, clear, clear, clear. Alright, so may mga ano ba tayo dito? May mga estudyante ba tayo? Estudyante? Type 2, mga estudyante type 2. Kung may mga type 2, ay type 2. May mga estudyante type 2. Alright. Type 3 pag may mga negosyante. Negosyante. Meron. Alright. Type 4 pag trabahante. Sige nga, tingnan natin para at least kilala natin yung ating kakausapin for tonight's opportunity. Alright, yan, okay. So, kumpleto tayo. Diba? So, wag po kayong mag-alala. Mabilis lang po yung pag-uusapan natin ngayong gabi na to. Kagaya nga sinabi ni Coach Mikey kanina o yung nag-intro sa atin kanina na mabilis lang po ang pag-uusapan natin. Okay lang ba pag ako nagpe-present, mabilis tayo? Pero ang request ko lang, gumamit tayo ng headphone or headset kung sakali kung medyo malabo, no? Kung mahina yung ating cellphone para at least maintindihan natin yung pag-uusapan natin kasi mabilis lang po ito. Okay lang ba tapusin natin to ng mga 15 minutes? Okay lang sa inyo? 15 minutes and 5 hours, okay lang? Type nyo nga kung okay. Sabi niya, wag naman. Okay. So sige na, pag-usapan na natin.
Huwag naman daw. Okay, okay. Sige na, pag-usapan na natin. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Alright, so share screen na ako sa inyo guys ha. Alright, so klaro ba? Nakakapag-share screen ba ako? Wait. Tingnan natin. Ha? Check. Ah, clear ba? Clear? Clear ba Clear, ako? sir. Clear po. Yung ano, yung sinishare natin. Yes po, kita po. Ang Welcome. nakalagay is welcome, tama? Okay, so yan. So welcome po sa ating mga visitors and of course sa ating sa mga first timers. Palakpakan natin mga first timers natin, especially ikaw na nandito ngayong gabi na to. Okay? So kagaya po na narinig nyo kanina, kahit estudyante ka, negosyante ka, trabahante ka, pwedeng-pwede ka dito. Alright? So kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, basta gusto mo ng extra income, welcome na welcome ka. Again, gusto ko mag-personal mag-welcome po sa inyo. Welcome po sa ating dropshipping business preview. Alright? So nabanggit na natin yung house rules kanina. Okay, so ang pinaka-request ko na lang sa ni-request ng ating nag-intro kanina, pakibuksan lang po ang puso't isipan natin kasi po, time is gold. Ayoko sayangin mo yung oras mo at ayoko rin sayangin mo yung oras ko. Okay ba sa inyo yun? Kasi bakit po, ang ganda ng pag-uusapan natin. Sayang naman kung close-minded. Okay? So, maliwanag po ba? Type 2 nga kung maliwanag po yung pinag-uusapan, sinasabi ko sa inyo, type 2. Ayan, so, okay, sige, type 2 na tayo. Ayan, so, bago tayo matapos, magsisimula pa lang. Okay, pakilala ko sa inyo ang ating company. Okay? So, bago natin pag-usapan yung company, ito po yung di-discuss natin ngayong gabi na to. Yung tinatawag natin na 3-in-1 business. Okay, type nyo nga dyan, 3-in-1 business. Alam ko ito yung sinabi sa inyo yung nag-invite sa inyo. Tama, so tatlo lang po. Dropshipping, franchising, at health and wellness. So makikita naman natin sa health and wellness, ang kinuha natin si Ding Dong Dante, sa franchising natin si Ivana, at sa pangatlo yung dropshipping natin, si Dennis Trillo. Ako po, hindi ako yan. So pag-usapan na natin. So pakilala ko sa inyo yung company. Ang pangalan po ng company is House of Franchise. Alright? So si House of Franchise po, ang main office po natin nasa Shaw Boulevard po yan. Okay, yan po yung ating opisina. Kung makikita po natin, may sarili po tayong LED sa labas. Okay, so pagka dumaan ka po dyan, masisilaw ka kasi po napakalaki po niyan. At ang magandang part po niyan, hindi lang po tayo present dito po sa Pilipinas, pati po sa international. Meron po tayong office sa Italy, sa Switzerland, sa Dubai, sa Taiwan, di ba, sa Canada, sa Qatar, sa Abu Dhabi, sa Malaysia, sa Singapore. Kung sa Manila naman ang pinag-uusapan natin, meron tayong Cebu, yung Manila natin, and yung Davao office po natin. So meaning to say mga kapatid, kung magne-negosyo ka, tatandaan nyo po, ang maganda niyan, present na sa iba't ibang lugar para hindi ka na mahirapan mag-expand. Tama? Okay, so pag-usapan natin. Sabi ni ba sir, sino ba ang may-ari? Actually, ang may-ari po at mga founders po, pakilala ko po sa inyo, okay, si Mr. Jonathan So, ang ating President and CEO, okay, and si Mr. Carlito Macadangdang, siya po ang ating Vice President and CFO. Sila po ang founders ng ating House of Franchise or JC. Alright, so nabigyan na po sila ng award, hindi lang po sa Pilipinas, pero pang international din po yan. Ang magandang part po niyan, itong negosyong pinapakita ko sa inyo guys. Okay, clear ba ako? Type 1 nga ulit pag clear, type 1. Okay, so ang pinag-uusapan natin guys, hindi po basta-basta negosyo kasi po yung ating negosyo, 17 years na po in the industry sa pagninegosyo po ng food. Okay? Meron na po tayo 1,000 branches nationwide at ISO certified po tayo. At hindi nyo ay tatanong mga kapatid. Alright? Yung ating negosyo, nabigyan po, tingnan mo to ha, nabigyan po ng award ng showmaking natin. Simula 2020 hanggang 2024, hanggang ngayon po 2025, ang tawag na nga po sa atin dyan is Hall of Famer na po. Sa totoo lang, sabi niyo ba, sir, bakit kayo naging Hall of Famer? Kasi po, yung totoo lang ha, ang dami na po nag-franchise nito at marami po tayong nag-franchise na kumita rin po. Ito po, papakita ko sa inyo mga example po. Okay, may mga OFW tayo, nagnegosyo, ngayon po kumikita na gamit po ang traditional business o yung franchising po natin. Okay, dating aircraft mechanic, ngayon, successful na businessman na rin po o businesswoman. Diba? Yung iba, ginawa lang side hustle. Ngayon, ito na yung major source of income nila. At ang good news ko po sa inyo kung bakit natin to magandang inegosyo. Kasi po bukod sa mga normal na tao na kagaya po natin, pati po mga artista. Okay? Ito po ilan sa mga example po ng mga nag-franchise din po ng showmaking po natin. Imagine niyo na lang, yung mga artista na kumikita, di ba? Pati sila nagpa-franchise na rin po. What more tayo? Dapat tayo magkaroon din. Tama po ba? At kung pinag-uusapan natin guys, okay, yung franchising, okay na tayo. Tama ba? Pag-usapan natin yung health and wellness. Pag pinag-usapan naman po yung health and wellness po natin, tama po yung nag-invite po sa inyo, yung nagkukwento sa inyo. Tama? Okay? So, pag pinag-usapan naman ng health and wellness natin, hindi po din basta-basta ang kinuha nating endorser dito. Kai Soto, pati yung mga volleyball players na yan. 'Di ba? At syempre kung artista pinag-usapan, Ding Dong Dantes. 'Di ba? So pag pinag-usapan natin health and wellness, ano ba yung mga products po natin sa health and wellness po natin? We have pag-usapan natin yung ating organic barley. Okay?
And syempre, may capsule din po tayo, may vitamin C tayo, may pampapayat po tayo. Nakikita nyo sa screen nyo? Okay, meron po tayong coffee. Barley coffee, imagine mo, nagkakape ka na, healthy ka pa. May beauty products. Sabi ni ba, sir, yung beauty products ba na yan na nakikita ko, anti-wrinkles, whitening na yan, yung mga facial cleansing na yan, yung mga, basta lahat yan, mga sabon. Pwede ba sa panlalaki yan? Hindi lang ba sa pambabae yan? Pwede po. At tanong po ba kung ginagamit ko yan? Yes, ginagamit ko po yan. Lalapit ko lang sa screen ha. Oh, yan. Okay. So ginagamit po natin yan, especially yung sabon natin napakaganda. And of course, meron din tayong mga napkin. Actually, yung napkin po natin napakadaming testimonial po niyan. Pambabae po yan ha, hindi pwede panlalaki. Okay. So ginamit po yan kasi po meron po yan negative ion na nakakatulong po pag meron ka or meron kang nararamdaman. Okay, sa inyong kalusugan, nakakatulong po yan. At sabi nga nila, sir, ano ba yung flagship natin dito? Kasi nakikita ko na yan sa EDSA o sa mga billboards. Tama po kayo. Ang flagship po natin si JC Organic Barley. At ang good news ko po sa inyo mga kapatid, itong barley po natin, nabibigyan din po ito ng award. Okay? Sabi nga nung iba, sir, bakit ganun yung negosyo o bakit ganun yung products nyo, pati yung produkto, 'di ba, nabibigyan ng award kasi po yung ating negosyo o yung ating mga may-ari, seryoso po na makatulong po sa maraming tao. Alright? Ang magandang part po niyan mga kapatid, yung ating JC Organic Barley, marami nagsasabi, sir, alam ko na yan, nakatikim na ako ng barley. Ano ba pinagkaiba ng barley nyo sa ibang barley? Mabilis lang po. Didiscuss ko sa inyo. Ang pinagkaiba po, ang ating barley po makikita po sa PPD. Ano po yung PPD? Philippine Pharmaceutical Directory. Ano pang ibig sabihin nun? Ito po ang Biblia ng mga doktor. Dito mo makikita lahat ng mga effective na products, safe at pwedeng ireseta nila. Okay ba yon? So type 3 nga kung okay yon. Kasi bakit? Kasi magninegosyo ka eh. Tama mali. Dapat yung ininegosyo mo na produkto, dapat medyo confident ka. Medyo, kumbaga, kayang-kaya mo siyang i-market. Tama? So sabi nga nila, sir, sino ba nakadiscover ng barley na yan? Si Ding Dong ba? Hindi po. Si Dr. Yoshihide Hagiwara. Ang sabi po dito ni Dr. Yoshihide Hagiwara, ito lang daw po, the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. In Tagalog, okay? In Tagalog, kung negosyante ka, titignan mo, ang negosyo na ang produkto mo, pwede sa bata hanggang sa matanda. Ibig sabihin mga kapatid, kung negosyante ka mag-isip at kung gusto mong kumita, ang negosyo natin napakaganda. Bakit po? Kung magbebenta ka ng supplement, ito na ibenta mo. No-brainer, pwede sa bata hanggang sa matanda kasi bakit ang bata tumatanda? Tama mali. Ang matanda, gumagawa ng bata. Di ba? Sa madaling salita, nagiging cycle yan. Tama? At ang magandang part niya, bibilisan ko lang, bakit po? Tingnan mong magandang part dito, yung barley nakakatulong sa lahat. Saan lahat? Sa lahat ng may disease o may condition. Pwede ka makatulong sa may heart disease, cancer, insomnia, diabetes, at lahat na nakikita mo sa screen mo. Pwede mo i-screenshot yan. So sa madaling salita mga kapatid, kung ito ay ininegosyo mo, napakadaming may tao. Mga sa Pilipinas pa lang, kakilala mo pa lang, sigurado ko may diabetes na, may heart disease, may mga insomnia, may cancer. Bakit po? Kasi mahilig tayo sa carbs, sa kanin. Kasi yan yung staple food natin. So ano point natin dito? Ang maganda dito, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng ating JC Organic Barley from New Zealand. At ang malupit nito mga kapatid, dahil negosyo ang pinag-uusapan natin, balik tayo guys, listen. Dahil negosyo pinag-uusapan natin, sir, nagets ko na. Ang ganda ng produkto, ang lupit ng kumpanya, yung mga may-ari, bilyonaryo. Kasi po bakit po? Imagine niyo yung produkto nila na Show My King, 17 years na in the market, in the industry. Kaya nga pinapa-franchise na. Tama? Ulitin natin. Kaya nga pinapa-franchise na. Kasi nga po, effective na po. Hindi po ito yung basta-basta lang. 'Di ba? Hindi lang po ito yung nakita mo na, may Shomayan doon, or may Siopawan doon, or may ganito doon, may ganito doon. 'Di ba? Hindi po basta-basta yan. Tama? Alright. So, pinakamaganda nito mga kapatid. Tanungin ng iba. Sabi ni ba, sir, ang ganda ng negosyo. 'Di ba? Ang ganda ng negosyo. Ito na ngayon. Magkano naman just in case? Okay, just in case na magka-interest kami mag-franchise ng ating Show My King o yung mga iba pang pinakita sa akin na negosyo. Bigyan na kita ng idea para mabilis po tayo. Lapit lang po sa screen para makita nyo po. Alright? Kasi alam ko iba naka-cellphone. Lapit lang. Kung gusto nyo po mag-franchise ng ating negosyo, ng Show My King po natin, for only 328,000 pesos, makakapag-negosyo ka na. Kung gusto mo naman po mag-dropshipping, kung traditional lang gagawin po natin, gagastos ka rin po dyan ng 230,000. Sabi ng iba, sir, kaya nga ako nandito kasi gusto ko yung 3-in-1 business. Pinakita ko lang po sa inyo, just in case na magka-interest ka. Alright? So wag po kayong mag-alala. Sabi ng iba, sir, kaya nga ako nandito, gusto ko yung nasa tapat lang ng bahay namin, ayoko yung nasa mall. Kasi po yung pinapakita ko po sa inyo, pwede nyo ilagay sa mall o dun sa mga matataong lugar, LRT, MRT, yan po yun. Yun yung natin pang mall type. Okay? Pero kung gusto nyo yung pang extra income lang, nasa tamang presentation ka.
Alright? So meron kang dalawang option, okay? Dalawang option po ang papipili ko po sa inyo. Okay? Para makapagsimula sa ating House of Franchise Business o JC Business. Alright? So pakita ko sa inyo guys ha. Ready na po ba? Type 3 pag ready na, type 3. Kasi hindi natin itutuloy ito pag hindi ready. Alright, type 3, type 3, type 3. Ayan, okay, ready. Okay. So pakita ko po sa inyo ha, walang kukurap. Ayan, joke lang. Okay, so pakita ko po sa inyo, pwede po kayo mamili dito. Option 1, you can have your own 28,888. Tinanggal natin yung 300,000. Ilagay mo sa tapat ng bahay mo, may inclusion po yan, pop-up store, parang ganun po yan. Okay? So yung iba naman po ayaw ng traditional, ayaw ng kumbaga, sabi nila sir, ayoko nung may nagbabantay, ayoko nung ganito, ayoko nung ganyan. Pwede bang sa bahay lang, yung nagbebenta lang ako online, yung ganito, 'di ba? Pwede po yan for as low as 17,888. Ang good news ko po sa inyo, pwede na po kayong makapagsimula ng ganitong negosyo. Guys, negosyo pinag-uusapan natin. Okay? Yung iba kumukunot na yun, oo. Sa buhay po natin, pag ikaw po ay gusto mong kumita, may puhunan po yan. Maliwanag? May puhunan po. Sa madaling salita mga kapatid, kailangan maglabas po tayo. Kasi po, sa totoo lang, sa panahon ngayon, pag hindi ka naglabas ng puhunan, wala kang kikitain. Tama, mali? Tama? Okay. So sa madaling salita mga kapatid, hindi na po 300,000, 28,000 or 17,000 lang po. Anong makukuha natin? Kumpleto po sa package po. Meron po tayong produkto. Meron po tayong standee. Kung gusto niyo naman po yung ating 17,000, automatic po may product po yung kasama. At itong dalawa na to, para po sa kaalaman nyo lang po. Okay? Meron po itong at least worth 25,000 na products. So sa madaling salita, okay, pipili ka lang dyan. Meron ka ng health and wellness, meron ka ng dropshipping, at meron ka ng franchising natin, yung ating frozen foods natin. Okay? So in short, sa isang puhunan, 28,888, 17,888, good news, pwede ka na pong magkaroon ng negosyo. O now, pag-usapan natin, sir, pagka nagsimula na ba ako, just in case, nakapagbayad na ako, ano pa yung next? Actually, hindi lang po tayo magbebenta-benta dito. Meron po tayong 8 ways to earn. Pero ang pag-uusapan natin, yung mga siguro 4 lang po ito para mabilis po tayo. Tapos mamaya, after ng presentation natin, pag-usapan natin ano ba yung nagustuhan mo at kung may question ka pa, pag-usapan natin. Maliwanag? Type 5, kung maliwanag po yung sinabi natin. Type 5. Come on guys, type 5. Maraming humahabol. Come on, type 5. Alright, so pag-usapan na natin yung kitaan natin. Ready na ba? Ready na? Okay, type 5. Okay. So, number 1, pwede ka magbenta ng produkto natin. Yung mahilig po magkatok-katok, pwede po kayo dito. Kasi inisip, di ba, sir, baka puro technology yan. Hindi po. Pwede ka magbenta. Meron kang discount na 40%. Ang tawag natin dyan, retail profit. Okay? Outright po yan. Pag nakabenta ka, may komisyon ka. Ganun kasimple. Pag nakabenta ka, may kita ka. Ganun lang po kasimple. Ulitin ko palit, nakabenta ka, may kita ka. Ilang percent? 40%. Pakitype mo nga dyan, 40%. Okay? Kung nakakabenta ka ng 2 box ng ating barley, may 28,000 ka monthly. Ganun lang kasimpleng competition po natin. Eh sabi niyo ba, sir, akala ko ba meron kaming dropshipping? Huwag kang mag-alala. Meron tayong dropshipping. Ang magandang part niyan, i-post mo. Meron kang shop link. Okay? Yung shop link mo, pwede mong i-post yan, tapos kikita ka na. Parang ganito example niya, pakita ko sa inyo. So guys, ito yung ating shop link para naman sa ating dropshipping. So maganda niyan, kahit nasa ibang bansa sila, walang problema, maikikita natin sila. So nakikita niyo yung mga ilang countries na available at present ang ating office dito, no? So for example, nasa Canada, yan, makikita nila at pag na-click na nila yan, nakakompute na po sa currency nila kung ano po yung bansa na nandun sila. So simple lang po, parang normal na shopping site lang. Yan, lagay sa add to cart and then check out. So pag nag-check out, company na magpapadeliver doon at maganda niyan yung income po sa inyo po mapupunta. At kung mapapansin niyo po sa ating shop link, makikita rin yung details ng bawat produkto. Okay? So pag na-click nila, makikita nila, for example, ito Choco Barley. Yan. So yun lang guys. Thank you and welcome. And of course, ito yung ating sa House of Franchise. Website. So diyan may kakaroon ka sarili mong link. Kita niyo yung link. Pangalan niyo nandiyan. Tapos pag send niyo sa client niyo, mamimili lang sila kung nasaan sila. And for example, ito namimili Cavite, example. Yan. So pag-click ng proceed, papasok tapos sa ating portal. Pagpasok sa portal, pipili na sila kung ano yung bibili nila. Ayan, no? So pag for example, napili nila to, click lang nila yan, add to cart, and then pag nakapag-add to cart na, makikita niyo dyan, may checkout dun sa taas. Ayan, no? Sa baba, mayroong proceed, and then checkout. So pagka-checkout niyan, magsisend ng email dun sa client natin, tapos magko-confirm lang sila. Payment first, kaya sigurado ang income papasok po sa inyo. And don't worry, company po ang magpapadala nito. So yun lang, welcome to House of Franchise. Yun, no? So nakita natin guys kung paano ka-high-tech yung ating business. Tama? So ganun lang po kasimple yung negosyo natin dito guys. So ikaw magpo-post, company ang magdi-deliver, yung income sa iyo mapupunta. 'Di ba?
Paki-type 1 naman diyan guys kung maganda yung negosyo natin. Yung papasukin mo negosyo type 1, napaka-high-tech nun. 'Di ba? Dati noong unang panahon idadalhin pa yung produkto. Ngayon po, 'di ba company na company na pa magde-deliver, yung income po sa iyo mapupunta. Okay? Lilinawin ko lang especially sa mga first timers. Guys, kung meron kang ganitong sistema na papasukin, na ganitong negosyo, sa tingin niyo po ba, sa diniscuss ko kanina, may mga kaibigan ba kayo kamag-anak na pag nalaman na kumikita ka o meron kang ganitong negosyo maiinggit? 'Di ba may kumikita ka ng 28,000 wala kang ginagawa. Kumbaga pino-post mo lang tapos nagche-check out na sila. May mga kaibigan bang inggitero at inggitera? Sige nga, tsismoso at tsismosa. Paki-type nga diyan kung meron ka kakilala, type mo ako. Sige nga, type mo ako, 'di ba? Madami daw. Okay, kung meron kang kaibigan na inggitero at inggitera na tsismis ka. Sabi ng kaibigan mo, "Oy, si ano, si kumare, si kumpare kumikita." 'Di ba dati walang extra income 'yan. Ngayon naglagay lang ng tarpaulin sa tapat ng bahay niya, naglagay ng ano, ng kiosk niya. 'Di ba yung pop-up store natin na 28,000 tapos ang maganda niyan, kumikita pa siya dun sa pagbebenta, meron pa siyang dropshipping, meron pa siyang kita pa kada nagbebenta ng produkto, ng pagkain. 'Di ba all in one, 3 in 1 na talaga yung negosyo. Tama, mali? 'Pag nalaman ng kaibigan mo na may gano'n, 'di ba? Tapos sabi niya, "Pare, paano ba 'yan?" Kinuwento mo. Ngayon nung kinuwento mo, nagustuhan. Okay, sabi ni ba, "Sir, paano nga yung gano'n?" Nagustuhan ng kaibigan ko, kinuwento ko, paano mangyayari do'n? Huwag kang mag-alala, hindi mo kalaban 'yun. Sabi ni ba, "Kalaban?" Hindi po. Kasi bakit po? Bibigyan ka po ng company ng tinatawag natin dito na direct sales commission. Bibigyan ka ng komisyon ng company every time na kinukuwento mo yung negosyo natin sa House of Franchise. Magkano komisyon mo? Meron kang ₱2,000. Uulitin ko po ulit, komisyon, ₱2,000. Ang gagawin mo lang, ikukuwento mo lang. Sabi ni ba, "Sir, hindi pa ako marunong magkuwento." Ito gawin natin. Kami muna magpapaliwanag para sa'yo. Okay lang ba 'yon? Type 2 kung okay lang 'yon. Ako muna magpapaliwanag. Sino magpapaliwanag? Ako. Okay ba sa inyo? Ang dami nag-type 2. Okay. Ako muna magpapaliwanag. Okay lang? Sabi ni ba, "Sir, bakit ikaw magpapaliwanag?" Kasi nga po baguhan ka pa lang. Tutulungan ka namin. Ito po yung support po namin sa inyo. Alright? So ang gagawin natin, papapasukin mo lang dito sa Zoom natin every Monday, Wednesday, Friday meron po tayo o everyday depende kung anong araw siya available. 'Di ba? Pakita mo tong video na 'to, 'di ba? Pag nagustuhan niya, kinausap natin, sino napagod? Ako. Sino pinagpawisan? Ako. Sino sinisimangutan? Ako pa din. Sino kawawa? Ako pa din. Pero pag gusto ng kaibigan mo, meron kang ₱2,000. Ang good news ko sa inyo mga kapatid, listen unlimited po yung ₱2,000. Ano? Oo po, tama. Tama ka sir. Unlimited yung ₱2,000 mo. Meaning Naka to po, say, vitamin opo, C. yes. Ibig sabihin, pag nakapag-refer ka ng 4, gawin natin 10 para Tirahan mo ng tirahan, okay yun. Opo, Malaking tulong. tama Japan. po. 10. Okay, 10 guys, 10 times Ayun 2,000. na nga, Ano yun. yun? Parang yung kending, That's sinubo mo pa lang, maasim na eh. ₱20,000. Di ba? That's ₱20,000 guys. Sir Aaron, naka Mute ka, kuya. Sir Aaron, nakamute ako. Eh syempre, ibabalik ko na. Nandito na ako ulit. Ulitin natin, sa 10 kausap natin na ikaw ang nag-endorse, di ba? Ikaw nagpakilala, may ₱2,000. Ang good news ko po sa inyo, ulitin ko po ulit, that's ₱20,000. Ganun na po kasimple. Ang ganda nun. Bakit 3-in-1 business, oh? Meron kang franchising, meron kang dropshipping, meron kang health and wellness sa isang negosyo, di ba? Yun po yung kinagandahan po nun. Actually, sulit na po yun. Bakit? Sa totoo lang ha, tapating na kita. Doon pa lang sa produktong makukuha mo. Sa opportunity pa lang na meron kang high-tech na negosyo, isinesend mo yung link mo, mga kapatid, maniwala ka sa hindi, ang dami pong magkaka-interest nito. Sabi ni ba, sir, bakit marami magkaka-interest? Number 1, ulitin ko po ulit, ang ganda ng kumpanya, ang lupit ng produkto. Pangatlo po, bakit marami magkaka-interest? Gawa po yung speaker. Type 2 kung nag-agree ka. Ibigay mo na sa akin yan. Okay. Eto good news. Minsan po, ito seryoso to. Yung ating direct sales, okay? Direct sales commission natin, to be honest, hindi minsan 2,000 yan. Minsan po, dahil sa generous po ng ating mga may-ari, okay? Kada nagre-refer ka, katulad po, siguro sa panahon na makikita mo to, meron tayong tinatawag na cash is king. Ano yung cash is king? Cash is king is every time na kapag-endorse ka, hindi po 2,000 na makukuha mo. Meron kang plus 3,000, ₱5,000 po ang makukuha mo every time na ini-endorse at pinapakilala mo yung negosyo. Guys, wala po itong pilitan. Meaning to say, pag nagustuhan ng kaibigan mo, eh di may komisyon ka na 5,000 o ₱2,000. Pag ayaw niya, hindi okay lang. Maliwanag, ganun lang po kasimple. Kasi po negosyo to, hindi naman lahat ng tao gusto magkaroon ng negosyo eh. Tama, mali. So magandang part nito, sa dami na magkaka-interest, okay? May website ka po dito. Okay? Yung website na po nito, may dashboard ka na pwede mo makita lahat ng kaibigan mo, matatrack down mo lahat ng sales nila. Automated po, high-tech na po tayo. I-type nyo nga sa comment section natin, high-tech. Sige nga, i-type mo high-tech. Okay? Di ba? So sa dami na magkaka-interest, dahil meron kang dashboard,
Okay? Dahil meron kang dashboard, meron ka rin tinatawag dito po na wholesale team commission. Ano po yung wholesale team commission? Lapit ka po mabuti sa screen mo para makita mo. Bonus po ito ha. Sabi ng company, every time po na ikaw ay magkakaroon ng account o ID number, magkakaroon ka ng dalawang team. Team A, Team B, or left and right. Ulitin ulit ha, left and right. Sir, para saan yan? Diyan mo pagsasama-samahin lahat ng kaibigan mo, lahat ng kamag-anak mo, ikaw na bahala. Pili ka sa kaliwa o sa kanan para maging organized ka. Bakit po? May bonus nga eh. Ito yung bonus. Ano bonus? Every time nakikita ng company, meron kang dalawa. Ilan? Pakitype mo nga dyan. Ilan? Dalawa. Pakitype dalawa. Type 2. Di ba? Dalawa. Every time na meron kaibigan na dalawa na nag-join, bukod sa kanina may 5,000, 5,000 o 2,000, 2,000 ka, meron ka pang additional na 1,500 pesos. Ganon kasimple. Ulit-ulit may 1,500 ka. Eh sir, paano ko na ipasok na sila, nag-join na sila, nag-3-in-1 business na rin sila, tapos sila din naman, nakapag-refer na ibang kaibigan nila, nagpasok ng tig 10, eh di may 10 kang 1,500, magkano yun? 10 1,500, that's 15,000 pesos. 15,000 pesos in one day, pwede o pwedeng pwede. Pakitype nga dyan, pwede. Sige nga, type natin pwede. Sabi nila, sir, ibig sabihin kahit hindi ko kaibigan kamag-anak, basta na-endorsean nila at nakausap nila, nakakonect lang sa ID number ko, yes. Kaya napakaganda ng negosyo natin. One time ka na maglalabas ng sa opportunity natin ng puhunan. One time, lifetime mo na pakikinabangan. When you say lifetime, just in case lang, wag naman sana kumatok tayo sa hood. Nawala ka, nategi ka, pwede may ipasa sa anak mo, sa pamangkin mo, sa anak, sa nanay mo, sa tatay mo, kung sino man yung gusto mong magmana ng account mo na to, at lifetime na po ito. Ulitin ko po ulit guys, more than 10 years na po ang company at patagal po tayo na patagal, pa-expand po tayo na pa-expand. Kaya maniwala ka sa hindi, lahat ng kaibigan ka mag-anak mo, mahal mo sa buhay, makikinabang sa negosyo natin. Imaginein mo na lang po ito, hindi mo nakakilala, makikinabang ka pa at hindi pa tayo natatapos. Last na, ito yung tinatawag natin na Product Global Commission. Pakinggan mo na lang ako, ayaw mo ng English, pakinggan mo na lang ako. Sa lahat ng ginagamit nila, nagkape, nagsabon, nagbarley, naligo, alright? Nagkape ulit, nagsabon, nagpapayat. Kada ginagamit nila yung produkto, gumamit, tinik, binenta, umabot ng 100 retail points, may 1.5 ka ulit. Ulitin ko ulit ha. Kada ginagamit na yung produkto, umabot ng retail points natin ng 100. Hindi mahirap intindihin yun, napakadali po nun. Bakit po? Imaginein mo na lang, yung 10 kaibigan mo gumamit ng produkto, nagkakape, nagsasabon, nagnanapkin na lang, monthly po, nagnanapkin po ang babae. Imaginein mo na lang, gumamit ng produkto, nagkaroon ka ng 1.5. Ganun lang po kasimple. At bago tayo matapos, lapit ka ulit sa screen mo. Ilan po ito sa mga taong kumita sa ganito pong negosyo? Bukod po sa amin, hindi lang po kami ang kumita dito, napakadami na po. Kasi baka sinasabi nyo, wala yatang kumita dyan, napakadami po. Alam mo, napakagandang part nito, baka makarelate ka, basahin mo yung nasa screen mo ngayon. Baka isa kang OFW din. Tama? Baka isa ka din, kumbaga, rice dealer dyan, o mompreneur, o single mom, o isang, yan, meron nga dyan, nakaka-graduate lang. Tama? Meron nga dyan, engineer, oh. Meron nga dyan, dating flight attendant, oh. Ibig sabihin, all the walks of life, pwede dito. At ang good news ko pa sa inyo, naalala niyo yung 1.5? Type nyo nga dyan 1.5. Sige nga po, type nyo 1.5. Kada meron kang 1.5, meron pang regalo sa iyo yung company. Ulitin ko ulit ha, may regalo sa iyo yung company. Ano yung regalo? Yung tinatawag namin dito na incentives. Okay, kada meron kang 1.5, meron kang libre o incentives from the company. Mag-accumulate po yan. Pag dumami yan, 1.5, 1.5, nakikita ng company, o yan, sipag naman ito, ginagawa yung negosyo, di ba? Sa totoo lang, pag meron kang kaibigan na naipasok dito na mas madaldal kaysa sayo, sa mas maraming kakilala kaysa sayo, maniwala ka, kumaga dito, mas kikita ka ng malaki. Di ba? O kahit invite mo yung kapwa mo mahiyain, walang problema dito, hindi sa kayong grupong mahiyain. Maliwanag? Bakit? Every time na dumadami po, may incentives ka, meron kang car incentives. Okay lang sa inyo, free car? Meron ka ding house incentives. House and lot. Diba? Meron ka ring gadgets kung ayaw mo. Tama? At sa totoo lang, kung ayaw mo ng mga bagay na yan, basta kumita ka ulit, kagaya nitong mga tao na to, paulit-ulit kung sapakita ko sa inyo to, bakit po? Kasi po, nangyayari po, hindi ka pa kasali, nagkumikita na po kami. Tama? Ang gusto lang namin, pati ikaw po, kasi bakit po lahat tayo, kaya ka nga nandito sa video natin eh, kaya ka nga nandito sa orientation natin, kasi alam ko gusto mo kumita ng pere. Tama, mali? Pakitype nga dyan kung tama, sa mga tama. Tingnan, type mga dyan, tama. Diba? Ako po sa totoo lang, mga kapatid, re-real talking ko po kayo. Okay, kasi ayoko kong sayangin yung oras mo. Kasi bakit imagine mo, 20 minutes o 15 minutes sa tayo magkausap. I'll be honest. Hindi lahat ng kaibigan sasali pero may sasali. Hindi lahat magjo-join pero may magjo-join. Kasi po maraming mga Pilipino, especially sa kultura po natin, isa po ko sa mga Pinoy. Okay? Mga challenges. Sir, maganda naman yung opportunity. Ang ganda nga, imaginein mo. 'Di ba?
Imagine mo meron kang franchising, meron kang health and wellness products, tapos meron kang dropshipping. Sa iba wala po niyan ha. Yung iba po magpa-franchise ka lang. Para kumita ka, magbebenta ka ng mga produkto. 'Di ba? Yun lang, tatapat mo sa tapat ng bahay o sa mall, ganun lang. Tama, eto may kasama ka pang health and wellness, may dropshipping ka pa. Imagine mo kung wala kang benta sa village mo. Pwede ka magbenta ng frozen goods natin sa kapitbahay mo. Ganun kaganda yung negosyo. Kaso nga lang, syempre, may mga Pilipino po talaga na, sir, ang ganda naman ng opportunity. Kaso lang, ang sasabihin sa'yo, ganito, wala akong time. O baka tamaan ka. Tama? Di totoo lang. Baka sabihin mo, wala kang time. Kapatid, lahat tayo may 24 hours a day. Kung klaro ko ha, klaro lang po. Kung lahat tayo may 24 hours a day, paki-type yes. O baka 25 ka, ano ka, alien? Di ba? Di ba? Hindi, totoo lang, lahat tayo may 24 hours a day. Kung 24 hours a day, kada isa, ihatiin natin sa 3. 8 hours matulog ka, 8 hours magtrabaho ka, 8 hours, ano ginagawa mo? Yun lang, yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Baka 4 hours nun, gusto ko lang kunin nyo para magnegosyo tayo. Para may extra income ka. Kasi bakit? Pag wala kang ginawang extra, wala kang extra mangyayari sa inyo. Tama po ba? Kaya hindi ako naniniwala sa every time na meron ako nakakausap, sir, wala kasi akong time. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi bakit yung extra oras mo dinadala mo saan? Nakanganga ka, nagbibingo ka, nagdodota ka, ano pa ba, nag-candy crush ka, kung ano-ano ginagawa mo na hindi ka naman pwedeng kumita dun. Tama mali, pero pag tinanong mo, gusto mo bang kumita, gusto mong yumaman? Oo naman, pag kumita ng kapitbahay niya, yung nauna sa kanya, ano sasabihin niya? Sana all. Tama mali. Ito pa masakit ng mga ito pa sakit ng mga Pilipino. Every time na ako po ay nag-explain. Actually, naging sakit ko din to eh. Ito po, yung walang pera. Sir, ang ganda sana ng opportunity. Ang ganda ng House of Franchise ng JC. Kaso nga lang po wala akong pera. Kapatid, real talk, nanggaling din po ako diyan. Totoo lang. Totoo lang. Sabi ni ba, sir, kung nangyari sir, ano nangyari? Sabi ko lang simple lang, ginawan ko ng paraan. Kasi nung umattend din ako sa ganitong opportunity, buti nga kayo nasa Zoom nakaupo eh. Malamang ikaw nga nakahiga ka diyan eh. 'Di ba? Nung ako nga umattend sa ganitong opportunity, pumunta pa ako talaga sa opisina. Kasi bakit naghahanap ako ng pagbabago sa akin eh. Kaso nga lang nung nakita ko yung opportunity, nakita ko may puhunan, sabi ko grabe. Hindi ko kaya kasi estudyante pa po ako noon. Tama? Pero sabi ko nga pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Sabi ng speaker that time, at totoo lang po to, na-realize ko. Sabi niya, kapatid, kung problema pera ngayon, kahapon ano problema mo? Sabi ko pera. Last week ano problema mo? Pera pa rin. Last month ano problema mo? Pera pa rin. Ang tawag natin diyan, sumpa. Sabi ko bakit? Pag hindi mo pinutol yan, bukas po problemahin mo at sa susunod na panahon, poproblemahin mo yan. Hindi ko alam kung paano mo gagawa ng paraan. Kung gusto mo mangutang, bahala ka. 'Di ba? Pero sabi nga niya, ito lang, bibigyan kita ng payo. Hindi kita tinuturuan mangutang. Pero kung sakaling mangungutang ka, sabi mo sa utangan mo, last na to. Sa susunod, ikaw naman na magpapautang sa kanya. Tama, mali. At sasabihin ng mga iba, sir, hindi ko pa kasi kabisado yung ganyang negosyo. 'Di ba? 8 years na ako nagtatrabaho. Wala akong background sa pagninegosyo. Kapatid, sa panahon ngayon, maniwala ka sa hindi. Real talk. Wala nang linya-linya sa mundo. Totoo lang. Tapatin kita. Kasi bakit? What if, sabi ng mayor, yung nanalong mayor sa inyo ngayon, yung bagong elect lang, 'di ba? Nanalo. Ano sabi sa iyo? Lahat ng magwawali sa tapat ng bahay niyo, babayaran 10,000 a day. Sino mag-a-apply sa inyo? Sabihin mo nga ako. Type mo diyan kung mag-a-apply ka. O tingnan mo meron. O tingnan mo ikaw pa nga eh. 10,000 a day. Oo naman pag-a-apply ka niyan. Pero hindi mo linya pagwawalis. Tama? Engineer ka, doktor ka, abogado ka eh. Tama? Professional ka, baka teacher ka pa nga eh. Pero mag-a-apply ka. Bakit? Para saan? Dahil saan? Pakisagot nga po. Anong pera? Hindi, dahil sa pamilya. 'Di ba? Totoo lang, real talk, 'di ba? Para sa pamilya. Anong gusto ko sabihin sa inyo? Ito yung po yung mga normal na challenges. Sa totoo lang, nandito po kami to support you. Kasi bakit? Nanggaling din po ako sa hindi ko alam kung makaka-join ako o hindi. Kasi po year 2010 po, nung nakagraduate po ako sa CEU, ako po yan. Ang hirap mag-aral, palakpakan nyo naman. Ang hirap mag-aral. So nakagraduate po ako, 5 years po ako nag-college. Ayan po yung tatay ko, yan po yung nanay ko. And hindi po galit yung tatay ko kasi 5 years po ako nag-college. Okay, so nakita ko nung ganitong opportunity, sa totoo lang nahirapan din po ako. Sabi ko nga kanina, di ba? Wala rin akong pera kagaya mo. Pumunta ako sa ate ko para mangutang. Re-reltokin ko na kayo. Nangutang po ako. Hindi ko nahihiya. Opo, hindi ko nahihiya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi na ako manghihiram sa iba, sa ate ko na lang. Ito ang magandang part. In-invite ko yung ate ko, sabi ko sa kanya, dahil alam niya ako eh, maloko ko eh. Kumbaga, hindi ako magaling na estudyante, hindi rin ako mabait na anak eh. Parang gano'n, sabi ko, ate, pakinggan mo yung negosyo. Sabi ko sa kanya, may nakita ko, yayaman na tayo. Sabi niya sa akin, ano ka ba, nalipasan ka ng gabi, nalipasan ka ng gutom, ginagabi ka gabi-gabi. Kaya ganyan yung mga naiisip mo. Di ba? Sabi ko, hindi, promise, pakinggan mo lang. So, to cut the long story short, guys, nung nakita ko ng ganitong opportunity, in-invite ko yung ate ko para umutang. Sabi ko, ate, pakinggan mo lang. Sabi ko doon sa kaibigan ko, kagaya na sinabi ko sa inyo, huwag ka magpapaliwanag.
Di ba? Huwag ka magpapaliwanag. Ang ginawa ko mga kapatid, in-invite ko yung ate ko, nag-coffee shop kami. To cut the long story short, nagustuhan ng ate ko yung negosyo, nakautang ako sa kanya. Palakpakan nyo naman yun, dyan sa lugar mo. Diba? Pero ang masakit yan, nagustuhan ng speaker yung ate ko. So ang tawag ko na sa kanya ngayon, bayaw. Diba? Pero ang point lang mga kapatid, kidding aside, ang point lang mga kapatid, nagawan ko ng solusyon. At nung nagawan ko ng solusyon, graduation month ko, hindi na po ako nahingi ng pera o narigalo sa parents ko. That time po, nagninegosyo na po ako ng ganito rin. Diba? Nirigalo ko po sarili ko that time ng isang Ford Expedition. At hindi ko po kinahihiya na second hand yan. Opo, second hand po yan. Pero imagine niyo po, that was, yung bata na yan, 21 years old o 20 years old, may bagong sasakyan na Ford Expedition. At simula po nung araw na yon, hindi ko na po tinigilan itong negosyo na to. Ito na po ang ginawa ko. Napakadali po nitong negosyo na to mga kapatid. Bakit po? Ikukwento mo lang. Wala pong pilitan. At na-invite na rin po tayo sa iba't ibang kumbaga shows kasi one of the youngest na naging kumita po. Ano point natin? Guys, hindi po to not to brag but to inspire. Kasi po gusto ko lang po patunayan sa inyo na buti ka pa nga habang pinapanood o ma-attend ka sa opportunity natin, sa orientation natin, meron kang profession. Baka pa nga, meron ka pang degree. Ako nagsimula ako bagong graduate at never na po ako naging employee dahil po sa ganitong opportunity. Maaga nakapag-ipon, maaga nakapagsimula at ang point natin dito mga kapatid, ang gusto ko i-share sa inyo. Alright? I-share sa inyo kung ano po yung nakita namin dito. Kasi lahat po tayo pwedeng kumita ng malaki at lahat tayo may opportunity, equal opportunity na pwedeng yumaman. Ang nire-request ko lang po, last 5 minutes, pakibaba po yung pride nyo. Ito po kasi nakakalungkot sa mga Pilipino. Minsan kung sino pa yung wala, siya yung malakas lumamon. Tama mali. Totoo lang, kung sino pa yung wala, siya pa yung mapagmataas at laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winold. Hindi, kidding aside, totoo lang guys. Tanggalin nyo yung pride nyo. Kasi lagi mo sinasabi, ayoko nyan, yan na naman, kung ano naman yan, baka scam. Hindi po, mukha ba kaming scam? Ikaw nga eh. Ang tagal mo ng, kumbaga sa ano, tagal mo ng hanap ng trabaho, wala ka makitang tamang trabaho. Ito na yung tamang opportunity. Alam ko naman nagdasal ka din kagaya ng mga iba nandito ngayon eh. Kaya mo nga napapanood to eh. Tama, nagdasal ka nung Sunday, nagdasal ka kahapon, kanina, na gusto mo ng pagbabago. Ang problema lang mga kapatid, nung nakita mo kasi yung puhunan, nang liit na lahat. Pero pag tinanong kita, ano pangarap mo? Gusto mo magkaroon ng bahay? Gusto mo magkaroon ng kotse? Yung mga bata dyan, gusto mo magkaroon ng Honda Civic? Diba? Kung nasa 40s ka na, gusto mo magkaroon ng magandang condo, bahay, property. Diba? Tapatan na tayo. Hindi ka makakapunta doon sa kotse mo, sa house and lot, sa lupa na gusto mo, kung wala kang pampuhunan 28 o 17,000. Real talk lang. Kasi doon pa lang hirap ka na, paano ka makakarating doon? At kung matagal ka na sa trabaho mo at wala ka pa rin ganyan, kapatid, may mali po sa sistema mo. Kasi imaginein mo, pag-usapan natin, opportunity to, tama? Paano pag-usapan natin emergency? Wag opportunity, emergency. Wag naman sana katok tayo sa wood. May isang kamag-anak tayo. O, di ba? Nasa ospital, tumawag yung doktor. Sabi, kailangan ng 17,000 para ma-survive, ma-revive, at magpatuloy yung buhay. Gagawa mo naman ng paraan yun eh. Tama mali. Gagawa mo ng paraan yun. Bakit? Emergency yun eh. Pero wala kang 17,000, wala kang 28,000. Tama? Pero gagawa mo ng paraan. Huwag mo nang antayin yung emergency. Antayin mo na ito ng opportunity na nakita mo, gawa mo ng paraan kasi darating ang time, matatapos mo na yung 20. Kumbaga makakalimutan mo na yung puhunan, one time lang yan eh. Tuloy-tuloy na yung income mo. Di ba? Maraming kaibigan ka mag-anak na hindi mo pa alam tong negosyo na to eh. Ikaw magpapaliwanag sa kanila, ikaw magpapalaganap sa kanila. Dalawa lang naman pagpipilian mo. It's either kami magdadala ng negosyo na to sa kamag-anak mo o ikaw magdadala. Kasi kung kami magdadala, magugulat ka. Baka minsan pag uwi mo sa probinsya mo, malalaman mo, member na namin o part na ng community namin yung lola mo, yung tita mo. Ang masakit niyan, pinagagalitan ka ng lola mo. Habang nasa tomba-tomba, pinapakain ka ng Siomai King. Di ba? Ano sinasabi siya? Negative ka kasi, apo. Nakita mo na pala yung opportunity, hindi ka pa nag-join. Tama mali. Ano point lang mga kapatid? Ulitin ko po ulit. Pag gusto may paraan. Pag ayaw maraming dahilan. Pwedeng pagkatapos itong opportunity orientation natin, kalimutan mo na to. Walang problema. Bumalik ka sa dati mong buhay. Walang problema. Kasi bakit? Sa amin, hindi po kami namimilit. Kung ayaw mo, okay lang. Kung gusto mo, samahan mo kami. Kasi bakit pag nagkabahay ka, sino ba magiging masaya? Pag nagkakotse ka, sino ba magiging masaya? Di ba ikaw din naman? Tama mali. So ang point lang namin dito mga kapatid, napakasimple. Kung ikaw po ay nagdadasal, kung ikaw ay nangangarap, magkaroon ka ng extra income. Totoo lang. Ang sasakyan, kinig ka, lapit sa screen mo. Ang sasakyan, ilan ang gulong? Sige nga, pakitype nga dyan sa comment section. Di ba? Ilan? Sige nga, ilan? Sige, pakitype. Ilan? Tama, 4. Totoo, 4 ang gulong ng sasakyan. Tama? Pero yung totoo lang kapatid, 5.
Ano yung panglima? Ang tawag po doon ay reserba. Tama ka. 'Di ba? Tama ka nga eh. May reserba eh. Pero ba't hanggang ngayon wala ka pa ring reserba? Tama mali. Pinakita na sa yung opportunity, ang problema, ang taas kasi ng pride mo. Sa totoo lang, nakalagay naman sa Bible yan, no? Jeremiah 29:11. Gusto ko lang i-share sa inyo. Jeremiah 29:11, ano sabi diyan? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper, not to harm you. Plans to give you hope in a future. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Lord, pwede kang yumaman. Ang problema sa iyo, puro ka duda. Duda ka ngayon, duda ka bukas, duda ka next week, duda ka next year. Ang buhay mo magiging kaduda-duda. Guys, kung nagnegosyo ka na at nag-fail ka, okay lang magsumubo ka ulit. Nag-fail ka ulit, sumubo ka ulit. Sumubo ka na, sumubo ka na, sumubo ka na, sumubo ka hanggang sa makuming tagumpay mo. Ang problema lang kaya hindi ka magiging successful once na mag-quit ka na sa buhay mo. Hindi ko alam kung bakit napapanood mo at bakit mo ako napapakinggan. Isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Habang may buhay ka, may pag-asa ka. Hindi porket nag-fail ka sa isang relationship mo, iniwan ka ng jowa mo, di ba? Ibang topic yun. Pero, di ba, hindi porket nalugi ka sa negosyong pinasok mo, sabi mo, ito na naman, di ba? Benta-benta na naman, recruit na naman, di ba? Ito na naman tayo, guys. Iba po ito. Bakit? Nung kumain ka ba ng Jollibee, ng McDo, Mang Inasal, nakita mo may dugo, di ba pinaluto mo lang ulit? Hindi ka naman nagalit sa buong franchise nun eh. Tama mali. So ganun din sa buhay natin. Hindi porket nagkamali ka o na down ka. Wala namang perfecto, guys. Kung nakikinig ka ngayon, hindi importante kung ano yung past mo, ang importante kung ano yung future mo. Kasi bakit? Tandaan mo to. Kung sino ka ngayon dahil lang sa desisyon mo kahapon. Kung sino ka bukas dahil lang sa magiging desisyon mo ngayon. Tandaan mo, ang dami mo makakasabay. Nag-MRT ka, nag-LRT ka, nag-bus ka, nag-commute ka, ang dami mo nakakasabay. Ano mas dumadami? Yumayaman, humihirap. Pakisagot mo sa sarili mo. Tama? Ano mas dumadami? Yumayaman, humihirap. Siyempre, humihirap. Ano ba gusto mo? Yumaman o humirap? Yumaman. Tama? Ano ba ginagawa ng yumayaman? Gumagawa ng paraan o nagdadahilan? Kapatid, gawan mo lang ito ng paraan. Again, pag ginawa mo ito ng paraan, may bagong mangyayari sa inyo. Tama? At please lang po, etong sawang-sawa na kami sa ganito. Yung mga taong nagtatanong, pagkatapos ito huwag ka magtatanong sa mga taong walang idea sa House of Franchise o sa negosyo natin na JC. Please lang. Kasi po, yung iba dyan magtatanong, pupunta pa sa kapitbahay. Mare, kakatok pa. Mare. May nakita akong opportunity sa Zoom. Ang ganda, ang gwapo ng speaker. Di ba? Sabi daw, pwede daw kami kumita dyan sa tapat ng bahay. Di ba? Magtatayo lang ng ganito. Di ba? Pero sasabi ng iba, sabi ng kapitbahay mo, ikaw naman, kung kailan ka man tumanda at paniwala sa pagyaman-yaman, ikaw naman ang sabihin mo, oo nga eh. Ano matawag sa'yo? Syunga. Tama? Tama? Kasi ikaw nakakita ng opportunity. And please lang po, sabi nga nila kakatapos lang ng botohan or minsan sa bansa natin sinasalalay yung ating kapalaran. Alam niyo po kahit saan ka tumirang bansa, kung hindi ka po gagawa ng extra effort para kumita ng extra sa buhay mo, wala rin pong mangyayari. Tama mali. Lagi ka natin sinishare to, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes, after ng pandemic, lahat naman tayo buhay. Sino po buhay after ng pandemic? Sige nga, type 1, baka kaluluwa ka dyan. Diba? After ng pandemic, study shows, totoo po ito, based on statistics po ito, karamihan, 89% ng tao sa Pilipinas gusto nang magkaroon ng negosyo. Kaya nga sa totoo lang, tama yung pinuntahan mong video, itong orientation na to. Kasi po, marami tayong marirealize dito. Guys, hindi tayo magkakilala, pero maniwala ka sa hindi, alam ko may pinagdadaanan ka. Nandito kami, itong community na to guide you. Hindi ka po mag-iisa, kapatid. Maniwala ka. Kung gagawin mo itong negosyo, yung sponsor mo, yung nagpakita sa itong negosyo, sigurado ko, may mentor yan, may coach yan, at may grand mentor yan na willing tumulong sa iyo. Hanggat, kumbaga, pinakita niya sa ito, hindi mo makita yung tamang suporta, hanggang sa makarating ka sa akin. Hanggang sa makarating ka sa akin, tutulungan ka namin. Maliwanag po ba? Hindi ka mag-iisa. At please lang po, ulitin ko po ulit, please lang, tanggalin niyo po yung pride niyo. Kasi paulit-ulit ako dyan. Hindi naman po importante kung attorney, engineer, doktor, okay lang, welcome ka po sa amin. Okay? Kasi bakit po? Lahat po pwedeng kumita dito, equal opportunity. Kahit hindi ka nakatapos, okay lang yun. Kahit nag-aaral ka, ako nga nagsimula sa ganito negosyo, nag-aaral eh. Okay? And last but not the least, ulitin ko po ulit, welcome po kayo sa ating negosyo, sa ating House of Franchise. Okay? So sa lahat ng mga may questions, alam ko po interesado ka na, 'di ba? Sabi ni Sir, gusto ko na magsimula. Pwede ka po magbayad through online, bank transfer,
Okay, credit card, debit card, pwede tayo pumunta sa ating showroom. Pwede po kayong mag-visit sa ating showroom. Hindi po natin pinagkakait po yung ating showroom, alright? So pwede po kayong bumisita ron. Makikita nyo po na sobrang ganda at pwede nyo po matikman yung ating mga pagkain po doon. And of course, ini-invite po natin kayong lahat. Once na maging part kayo ng community, umattend po kayo ng mga trainings at ating mga one-on-one mentoring session, especially sa mga coaches, sa mga mentors po natin, para mas mapabilis po natin ang pagkita nyo. Kasi bakit pag pinatagal nyo yung training, mas mag-join ka, mag-training ka po agad para bumilis ang kita mo. 'Di ba? Para mabilis mong malaman what to do next, what to do next. Okay? Baka meron yan ituturo sa iyo paano i-automate, okay, ang ating negosyo. Alam ko may mga coach tayo diyan na hindi importante, hindi mahalaga kung wala kang kakilala. Tutulungan ka namin kasi iniisip ng mga iba bago tayo matapos ha. Iniisip ng mga iba, sir, wala akong kakilala, huwag ka mag-alala. Ang pupuntahan natin yung hindi mo kakilala kasi mas marami po 'yun. Tama mali? Mas marami hindi mo kakilala kaysa sa kakilala mo. 'Yun yung gagawin natin. Ang tawag po doon ay Facebook page, Facebook ads at automation po yun. So yun yung magandang part po dito. All in one. 3-in-1 business na. Again, we have 3-in-1 business, dropshipping, franchising, and health and wellness. Dito lang po yan sa House of Franchise. Welcome to the good life. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope nakatulong tayo at nagumaang yung pakiramdam nyo sa ating negosyo. May na-impart po ako sa inyo ngayong araw na to. Alright, so again, welcome and kung kaya nyo po, paki-open ating mga camera para sa ating picture. Di ba? So, shout out po sa ating mga nandito po. Maraming salamat po ulit sa ating mga first timers, especially dun sa ating mga new members ng ating community. Okay, maraming salamat po. At I hope na magkita-kita po tayo sa ating mga trainings, ating mga team session and team bonding sa mga hindi ko pa friend. Pwede nyo i-add sa Facebook. Okay? So, again, shout out po sa lahat, sa ating mga first timers, sa